Yan mga kaponi, isang mapagpalang araw sa lahat ng viewers natin. Shout out sa inyo and welcome po sa ating vlog ngayong araw ng Miyerkules. Yan, 2 araw tayo kaponi hindi nakapag-vlog, nakapag-mission kasi nagpunta kami ng Tacloban yan, kasama ang aking family kasi nag-celebrate ng birthday, advance birthday kay Gavin kasi magbe-birthday na po siya ng November 2. Kaya inano po namin, November 1 yata. Hindi ko na alam. November 1 pala yung birthday ni Gavin. Doon na kami nag-celebrate kasi ngayong All Souls Day, di ba, busy sa sementeryo, araw ng mga patay, kaya in advance na namin ang celebration. At konting salo-salo doon, nakapag-banding ang family. Ayan, maraming salamat po kay Tita Mel sa binigay niyong pa-birthday kay Gavin, sa mga titas, thank you. At ngayong araw, diretso naman po tayo kay Kuya Charlie para sa ating balik pagmimisyon about dun sa planong pangkabuhayan para sa kanila, yung padjak na gagawin sana natin. Yun po ang i-share natin kung bakit hindi nag-continue or hindi natin maituloy na magawan. So ayan, shout out kay Tita Mayang, maraming salamat po sa blessings ninyo sa mag-asawa. At syempre kasama ko dito sila Ate Ruby. Ayan. Hello po, magandang araw po sa lahat. Ayan, at saka si Mami Lee, nagbabalik ang ating Mami Lee. Maganda na yung motor niya, meron ng cover kasi maulan na po. Kumusta ka na? Okay Ilang naman. days kang Okay naman po, sir. nagkasakit Okay ka daw? Opo. Okay ka na ngayon? Opo. Meron palang pinapabigay si Tita Easy na 500 pesos. Mami Lee. Sila Ate Ruby nabigyan na yan nung huli. Thank you po, Isang Tita araw. Easy, sa pagmamahal po. God bless. Thank you, sir. Okay, yan. Samahan niyo po kami kaponi para sa ating paglingap ngayong araw. Hi kuya, saan ka pupunta? Papunta ka sa inyo na. Sige, punta tayo. Hello po. Magandang tanghali. Hello mga bata. Kumusta Ate Jessica? Sa mga pakiramdam. Ha? Sa mga pakiramdam. Bakit? Anong naramdaman mo? Sakit ng ulo ko na parang tumaas na yung cholesterol ko yata. May gamot kang iniinom? Wala. Dati talaga wala po talaga kaming sariling bahay. Oo. Kuha lang kami ng boarding house kahit saan-saan po. Tapos mga kuan po, mga spacer lang, maliit lang ang kwarto. Oo. Nakakuan kami lahat. Nakailang taon na kayo dito? 3 mano, 3 taon na. 3 taon po. Sa awa po ng Diyos. Marami ng mga pagsubok na dumating dito. So, at least okay naman pala yung tirahan. Walang pasok yung mga anak niyo. Oo, kasi kuan. Wellness break pala. Oo. Hanggang November 3, oo. At least meron ng ganun ang DepEd, no? Yung Department of Education. Meron na silang tinatawag na wellness break ang student at saka ang teacher. So, syempre sa pagod din ng guro sa pagtuturo sa mga bata, kailangan talaga ng break. Kumusta ang paghahanap buhay mo? Yun po, Tuloy-tuloy pa rin. tuloy-tuloy pa rin pero may araw talaga po wala po talagang Mga 2 weeks na siguro ngayon dito hindi siya nakapagbinta kasi Okay. ano siya eh. may arthritis po. Tapos Yung arthritis po. Yan ay pagkawala ng arthritis niya, ako naman po yung sama yung pakiramdam. po. So, magto 2 weeks na hindi ka nakakapagtinda po. Siguro mag-adjust ka sa pagkain, yung mga nakaka-trigger ng arthritis, di ba? Kasong yung nakaraan po nung hindi pa masyado naubos yung mani, Kinain niya.
Okay lang, nag-research po ako, hindi, okay lang man daw po yung mani, hindi man daw makaka-trigger ng kuan. Oo. Pero yung tanam po kasi mainit na mainit, tapos pagdating ko po dito, kuan po ko na, nagbasa po ko ng paa. Yun siguro po yung dahilan, yung ko lang po. Pero ngayon, okay na. Medyo na po, okay na po. Kasi yung pansit-pansitan ko, iniinom ko po yung pansit-pansitan. Ano pansit-pansitan? Yung sinausinauhan tao yung Herbal. herbal po. Opo. Maganda yun. Para walang side effect pag herbal. Po. Si Ate Jessica, tutulog ka. Sige, matulog ka lang, baby. Hindi na kayo nakapag ng inyong kabuhayan. No? Hindi na po. May mga kuan naman po, may mga kapatid po na dala konti 200 para pangkuan. Sabi ko sa kanila na hindi ako nakapagbinta ngayon kay sakit yung paa ko ganun. Sige, 200 kasi may din ako kuan, mga ngailangan. Share lang tayo dito. Yun. Tapos yung pangbili sana namin ng kuan, mani po nagamit po. Yung pambili na binigay namin. Oo, nagamit po. Bigay ni Tita Bebelin. Nagamit niyo saan? Sa eskwelahan po ng mga bata, tapos bigas po at saka pagkuan. Buti nga pa nakapag-home service ako kagabi, naka-500 ako. Nag-home service ka. Opo. Isa lang. Lang pag talaga kasi maraming gastusin. Opo nga. Pag unang-una yung pagkain ng mga bata. Oo nga po. Yung sa pag-aaral nila. So talagang hindi maiwasan na makonsumo nila yung binibigay nating dagdag pang kabuhayan. Ano sa tingin mo yung maganda mong gawin na pwedeng mag-stable yung trabaho? Pwede Siguro po yung sa akin talaga po na yung sarili ko talaga, yung kuan ko talaga po yung hindi talaga maputol-putol it kuan. Gaya po iba, yung may sari-sari store, ganun. Yung para sa akin, yung naiisip ko, yung sari-sari store. Kasi yung sari-sari store, pag once nga, kung ano na yung wala, agad naman maibibili. Yung parang iikot-ikot lang siya. Hindi siya Hindi ka kaya ng money kasi minsan din, wala dyan din eh. Sa merkado, nahihirapan ang problema ho sa sari-sari store, problema kasi ang malaki ang mauubos lang din. Ang dami na naming binigyan ng sari-sari store, walang nangyari. Na kinukonsumo lang din. Pero nga po. yung sa akin, hindi yung mga chichirya, hindi yung mga yung mga lang ba yung mga basic kagaya needs. yung Mantika. mga hindi makakain talaga ng mga bata. Parang wala silang hihingi. Ganun. Kagaya ng bigas, yung mga tuyo, ganyan, or yung Kasi kung kagaya niyan, sinasabi nyo na pero kukonsumo din nyo. Tingnan mo yung binigay natin, nakonsumo nyo na Oo nga po. ganun din ang mangyayari. Mas maganda merong disiplina. Pag once meron tayong pondo or meron kayong pangkabuhayan, ilalaan nyo talaga doon. Para yun yung dapat sana yun. hindi kayo mahihirapan. Hindi talaga kahit anong hindi magagasto yung yung kapital kasi pag nagasto wala na talaga. Yan yung naging problema pag sari-sari store kasi pag once nabawasan ng isang item yan, lugi ka na kaagad kasi magkano lang din yung tubo niyan. Oo, lalo na kung isa-isang item lang, dalawa. Ang magiging dyan, mabawasan mo na ng isa, kalimutan. Wala na, ubos na siya. Dami na ho naming nabigyan niyan, dati pa. Nakita ko nga sa mga video po. Walang nangyayari, kinukonsumo talaga. Tsaka wala man kasi ibang pagkukunan. Opo, yun Diba? po Kagaya talaga. kayo, pag once hindi ka makapagtrabaho, masakit yung paa mo. Walang papasok na pera. So ang mangyayari, diyan niyo kukunin lahat hanggang sa maubos. Kagas talaga. Oo, siya nga po. Pinaka siguro dyan, yung ginagawa ni ate, yung massage, at least may 500 ka agad. Kung meron ka sana regular na gano'n. Wala na. Hindi mo pa kayang bumalik doon sa Uptown Mall, di ba? Meron Wala na, doon. marami na sila. Marami na. Si Kuya Charlie naman, pag inaatake ng kanyang arthritis, na yung naging problema. Po.
About pala dun sa Padjak, anong nangyari? Yung sa Padjak Kasi po, nung Sunday dapat gagawin na ni Kuya Jeffrey. So nag-message ka sa akin na hindi na lang itutuloy kasi may gustong ano ba yan? Pwedeng opo, kukwento. kasi po, di kasi po na, Hindi naman po na. hindi po na maituloy po kay, Oo. mayroon kasing pong, kwan po dito, nag-sponsor naman dito sa, May ibang tumulong. opo, na, Ang ganda. siya po yung magpapakuan. Willing daw po sila bumili lahat po ng pangangailangan. Yung yung nagbigay sa inyo ng putput. Opo, yung nagbigay po. Okay lang yun. At least may ibang tumutulong din sa inyo. Hala ko kami lang. Oo, at least meron. So sabi ko naman sa kanya po, nakakaya po sa kay kinasir po, hindi kasi Hindi, okay lang yun. Nandyan na po. andyan na po, tapos nung linggo na sana po na kuan. Dito naman po kami nakatira. Mas nakakaano. Mas pabor ho yan dahil maraming tumutulong sa inyo. Kaya nga Ibig sabihin, mahal Salamat kayo po, ng Lord. ating Diyos dahil hindi lang kami, meron pang ibang mga taong ginagamit na makatulong sa inyo. Ang ating lang concern dito, yung ano sana, yung regular niyong pangkabuhayan para sana hindi kayo mahirapan. Pag sari-sari store naman na gusto niyo. So yung sa akin talaga po, yung besides po sa sari-sari store is yung negosyo po na hindi ka nakakailangan ng magkukumpra ka pa. Yung gusto ko po na yung laundry shop, Laundry shop. laundry shop, yung mga ganun po na yung dati po talaga po as in nung bago pa po ako dito sa Laundry shop. O, kaso mahal yun. O nga po. Malaking puhunan, 100,000. Nag-open up na po ako doon sa 100 sa kanila po doon. Yung tumutulong sa inyo. O yung tumutulong nga. Anong sabi? Yan ang pagpe-pray lang muna po. Malay natin. Malay natin. Kasi marami pa kasi pong pangangailangan yan. Tsaka maraming tinutulungan sila. Kaya hindi rin agad-agad maibigay yung mga kailangan niyo. Kahit nga lang po yung inano namin dati na yung water dispenser na parang yung hulog yung piso gano'n. Lalagay namin dito kasi wala naman yan dito. Wi-Fi meron na dito. Kaya lang mahal din eh. Abutin din ng mga 12,000 higit. Mahal yung mga ganun. Tinanong namin. Siguro mag-umpisa muna kung kagaya yung sa'yo, yung continuous na pagpapadyak mo. Yan na muna ang i-focus mo. At least nauubos naman yung mga paninda. Mauubos talaga po. Sa awa po ng Diyos po. Araw-araw po nauubos po. Tapos yung pagkukumpra mo ng ice candy. Tapos yung mga litos. Doon ka muna mag-focus habang wala pang ibang paraan kung saan kayo kukuha. Kasi kung walang masamang mangarap, gusto natin yung mga laundry shop. Maganda nga yun kasi hindi, kumbaga babantayan mo lang. Babantayan lang may income. Pangarap ko din yan eh. Kaso ang mahal. Mahal nga po talaga as in. Tsaka marami na dito. Marami na sa bahay. Marami na po. Yung padjak nila, aayusin na lang ng nagbigay. Opo, ayusin po. Yung plano sana ni Tita Mayang na, di ba, meron na tayong layout nun, kaso okay na din yan, at least matutulungan kayo ng iba. At meron nga pinapasabi si Tita Mayang, yan, sabi ni Tita Mayang, pakisabi kina Kuya Charlie at ate na huwag po mag-alala, masaya po tayo na may tumutulong din po na iba sa kanila. And nagpapasalamat tayo sa pag-share po nila sa mga kapwa ng kwento ng kanilang buhay at pagmamahalan. Nakaka-inspire po sila. Hangad natin ang ikabubuti ng buhay nila and manatili po sa kanila ang pagmamahalan and continue sa pagsisipag and huwag makalimot humingi and magpuri kay God. Ayan, sabi ni Tita Mayang. Salamat po sa mga advices po ninyo po na kuan po. Tapos ginagawa po namin po lahat-lahat po. Gagawin po namin lahat-lahat para mas lumago pa yung tulong po na binigay po sa amin. At saka tapos mapalaki po namin yung mga anak namin dahil po sa pagsisikap po namin po. Ngayon yung gawin yung
inspirasyon yung mga anak ninyo na lalo kayo magsikap kahit man meron si ate hindi makakita, ikaw isa lang yung kamay. Kaya di ba, hindi siya magiging hadlang. Siguro napanood niyo yung vlog ko nung isang araw, yung may neurological disorder, nanginginig. Opo, Yun si tatay po. Oo, hirap siya kumilos. Pero nagagawa niyang manguha ng daliri sa bukid pa. Kahit natutumba-tumba siya para lang kumita ng nagkaroon ng pambili ng bigas. Yun yung talaga namang, di ba, naghahanap ng paraan kahit man mas hirap siya kaysa sa kagaya nating okay pa ang katawan, malusog pa. Kaya kumbaga hindi tayo dapat magreklamo sa sitwasyon natin kasi meron pa palang mas mahirap. Mas mahirap po talaga ang mga po. pinagdadaanan ng kababayan natin. Maswerte tayo at tayo nakakalakad pa ng maayos. Binibless tayo ni Lord ng kalusugan na kunting lang pwede tayong magka-income. Siya, ultimo pambili ng bigas. Kung nga po nakita ko po siya sa kuan po. Maraming na-inspire kasi umabot na ho ng 1 Ako nga din po, na-inspire po sa kanya din po. Inspirasyon natin yung mga ganong nagsisikap. Umabot na ho ng 1.2 million views sa Facebook yung upload natin. At marami hong nag-message sa akin na balikan at matulungan. Awa ng Diyos, may mga nagpadala na kahit papaano para makatulong tayo kay Tatay Benjamin. Yan, parang kayo, di ba? Meron kayong mga, hindi tayo perfect, meron tayong mga flaws, meron tayong mga pagkukulang sa atin, pero hindi yan sana hadlang. Mas lalo pa tayong magsikap, di ba, Kuya Charlie? Kaya maswerte dahil nandito kayo sa community na to, natutulungan kayo ng ibang tao bukod sa amin. Kaya yun, sana yun, mapahalagahan at maingatan nyo, maitaguyod nyo yung pamilya nyo kasi siyempre hindi naman lagi ang tulong. Ano lang yan, kumbaga pag-alalay lang sa inyo. Hindi yan ibig sabihin na next month meron na naman. Maswerte kung meron kasi kagaya ngayon si Tita Mayang meron na ibinigay sa inyo. Oo, ayan. Pasalamat tayo kay Tita Mayang. Palakpakan natin si Tita. Oo, sa pagmamahal sa inyo. Nagbigay siya ng 5,000 kapon eh. Yung 3,000 ano nyo sa kabuhayan nyo, Kuya Charlie, ha? Di ba nagpapadyak ka naman pag once na ayos yung padyak or yung kahit yung gamit mo ngayon na hiniram, hindi pa naman kukunin yata yan. Hindi pa po. Ibili mo ng sa tingin mo kikita ka. Galing kay Tita Mayang. Maraming po salamat po, Tita Mayang, yung binigay niyo po sa amin. Hindi po ito masasayang po. Paglalaguin po namin to po. Tapos yung mga advice po namin ni Sir Pony, isa sa puso po namin yun. Tapos tumatak po sa aming puso po yung mga sinasabi niyo po sa amin. Maraming God bless you po. Salamat po. Ayan. At ito, sabi niya, bigyan daw kayo ng halagang 2,000 na groceries. Meron pong mga assorted na pagkain ng mga anak nyo, pang baon sa school. Salamat po. Ayan, mga timplahin. Ayan, kayo na ang bahala dyan, kuya. May mga dilata. Tapos, extra na pagkain. Ito pa, may gatas. May miswa. Ayan, para sa inyo. Salamat po. Ito naman sabon na pangligo, panglaba, at saka dishwashing liquid. Salamat po. Ayan, marami po ito. Plus yung ating bigas, 10 kilo. Ayan, pagmamahal ni Tita Mayang. Salamat po sa pagmamahal po ninyo. Especially po sa kay Ate Mayang at saka po kay Kapuni po. Sa mga Kapuni po. Maraming salamat po talaga po. Malaking biyaya na po ito po. As in po. Maraming salamat po. Sana makatulong yung pangdagdag sa puhunan. Naintindihan namin yung sitwasyon nyo, lalo na ikaw kay minsan nagkakaroon ka ng yan, yung arthritis, kung ano. Basta iwasan mo na lang yung nagtitrigger para sa ganong sakit, di ba? Tsaka inom ka ng maraming tubig. Pagkakain mo ng siguro yung peanut na hindi na uubos. Kinakain po talaga po. Kinakain mo lang. Para hindi mo masira. Oo, yun lang. Kasi sa masira ang kainin lang. Pero i-adjust mo. Inom ka ng maraming water para
Tsaka siguro mag-diet si kuya, ano, medyo malakas ka mag-rice. Malakas po. Adjust ka sa rice kasi yung pagpapadyak mo, mahihirapan ka. Diba? Ate Jessica, anong mensahe mo sa ating mga kapuni at kay Tita May? Maraming salamat po kay Mamayang po. Maraming salamat sa blessings nyo po na binigay ulit sa amin. At humihingi din po ako ng pasensya kung minsan po talaga na ano po namin yung hindi po namin napapalagaan yung binibigay nyo kasi po may mga time po talaga na kailangan namin kasi doon naman po talaga namin kinukuha yung pang-araw-araw namin sa pagtitinda, kaya po hindi po kami makatinda, nagagastos po namin pati yung kapital po, kaya wala pong nangyayari. At saka yung sinabi po ni Sir, tama naman po na tatandaan po namin yan. Ako po wala naman po din akong kagustuhan kundi maano po talaga yung ano namin, kabuhayan namin para hindi na po kami maano kung matataranta kung saan kami kukuha pag may mga kailangan kami na mga emergency. Gusto ko po talaga na makapag-ipon, makapag-ano para sa future ng mga anak ko. Kaya lang po wala talaga di maiwasan kasi yun lang po talaga yung inaasahan namin, yung araw-araw na pagkain, kung ano-ano po para sa eskwelahan sa mga bata. Yung dalawa ko pong anak hindi ko na muna pinaspasok kasi ano pa lang po naman sila yung parang ano pa lang sa daycare, di pa naman sila sabi ko magdodubli-dubli tayo ng siguro sa susunod na lang. Kasi may buwan-buwan din sila na dapat babayaran, idalawa sila. Medyo malaki-laki din yung inaano namin. Kaya sabi ko, next year na lang kasi babalik pa naman sila ulit. Kaya ito po, nagpapasalamat po kami sa binigay po ulit sa amin. Pero sisikapin po talaga namin na paanohin na talaga to Hindi na kahit anong mangyari, siguro dapat na lang. Kapag maano na po namin yung kapital, ilalagay na lang po siguro namin sa namin para hindi na magagasto. May naman po kami Cebuana na bank at yung card po. Doon na lang po namin ilalagay para hindi na po magasto. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat din sa kwento ng buhay niyo. Maraming na-inspire din dahil kahit man parehas kayong may kapansanan lumalaban kayo ng patas, naghahanap buhay kayo ng marangal. Kaya syempre unang-una dyan yung ating Diyos, yun yung dapat manguna sa ating puso para mas mabless, madaming tumulong sa atin. Ganyan po. Kaya nga nung kinintuhan ako ni Sherlyn na sabi niya may tinulungan din si Sir na matanda na yung naghahanap buhay siya, kumakamang na lang, nahihirapan siya sabi ko, kaya nga hindi dapat tayo panghinaan ng loob kasi mayroon pa nga mas maano sa atin nagsisikap sila na mabuhay talaga. Isipin nyo na lang, Tayo pa kaya. Nahihirapan kayo, parang gusto na natin magreklamo sa sitwasyon natin ngayon. Isipin nyo, meron pang mas mahirap pa ang kalagayan sa inyo. O ganyan si Kuya Binhamin, di ba? Opo. Sana maging inspirasyon ang kwento ng buhay din ninyo ng iba nating mga tinutulungan para magsumikap, lumaban ng marangal at syempre mas matutuwa ang ating mga kapone sponsor kung lahat tayo, ang mga tinutulungan ng Pony Aldi Channel ay lahat umasinso sa tulong ng mga sponsors. Maging maayos ang buhay, hindi man kalakihan ang mga nagagawa nating pagtulong, at least meron pong impact sa inyo, di ba? Yung ilang araw namin pag-vlog, meron, kumbaga meron kasiyahang dulot sa pamilya at pagbabago kahit pa paano. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kapone sa ating pagkalinga sa mga kababayan natin. Salamat sa walang sawang pagmamahal sa ating mga kababayan. God bless and to God be the glory. Thank you po. Pag-asa'y muling sumisiklab ng tunay para sa mga bata, sa mga